Ikinulong ako ng sarili kong anak sa bahay niya, parang preso. Ang hiya na yun, hindi ko matanggap. Ilang taon ko siyang tinulungan at pinatawad. Pero nung tumanggi akong ibigay ang huling 250,000 ana, tinawag niya akong matanda. Akala niya wala na akong magagawa. Hindi niya alam ang lihim na yaman ko, ang pinaghirapan kong retirement ay protektado ng lumang kaha de yero. Akala niya ang ama niya ay isa lang the pawn. Pero hindi. Hindi ito tungkol sa pera kundi sa dangal at sa leksyon. Binigyan ko siya ng buong hustisya. Panoorin natin kung paano ko binawi ang dangal ko. I-like at i-share ang kwentong ito. At kayo, kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood? Habang kumakain ako ng hapunan sa bahay ng aking anak, tinawagan ako ng aming kapitbahay. Nanginginig ang boses. Nasa bahay ka ba? Hindi, sagot ko. Kung gayon, sino ang nasa loob ng bahay mo ngayon? Bulong niya. Nang tangkain kong umalis sa bahay ng aking anak upang tingnan ang sarili kong bahay, pinigilan ako ng aking anak at tumawa ng malakas. Hindi mo paniniwalaan kung ano ang itinatago niya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Sumalpok ang pinto sa pader ng kusina na may kalabog na nagpahulog sa mug ng kape ko. Biglang pumasok si Gino ng walang katok. Kumakalabog ang leather jacket niya sa pinto habang nadapa siyang pasulong. Ang namumula niyang mga mata ay nagpalingalinga sa silid na parang isang hayop na nasukol at ang nanginginig niyang mga kamay ay kinakapa ang zipper ng luma niyang jacket na pag-aari niya sa loob ng 15 taon. Tay, kailangan ko ng pera. Lumabas ang mga salita bago pa man siya nakahinga. 250,000 piso, 250,000 hinjira ngayong gabi. Ibinalik ko ang kalahating walang laman kong mug sa tabi ng nakakalat na koreo sa mesa ng kusina. Pinanatiling kalmado ang aking naniningas na mga kamay sa kabila ng pagkabigla. Ang liwanag ng gabi na sumasalamin sa bintana sa likod ko ay nagbigay ng mahabang anino sa gulong-gulo niyang mukha. Lukot ang kanyang damit at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na wala roon noong nakaraang buwan. 250,000 hanbawa. Ipinatong ko ang mga braso ko sa dibdib, naramdaman ang pamilyar na bigat ng pagkadismaya na nanahan sa aking sikmura. Anong klaseng gulo ang kinahaharap mo ngayon, anak? Naglakad-lakad si Gino. Ang boots niya ay kumakalansing sa matigas na sahig sa isang pabago-bagong ritmo. Hindi siya mapakali. Hindi man lang siya makatingin sa mata ko. Sumalpok ang kamao niya sa ibabaw ng kahoy na mesa, kaya tumalon ang lalagyan ng asin. Masalimuot ito, tay. May negosyong hindi nagtagumpay at kailangan kong ayusin agad. Negosyo? Pinanatili kong mahinahon ang boses ko, bagamat humigpit ang pangako. O utang sa sugal? Namula ang mukha niya at humarap siya sa akin, hinaharangan ang pasukan ng kusina gamit ang malapad niyang balikat. Hindi mo na yun negosyo kung ano ito. Kailangan ko lang ng pera at alam kong mayroon ka niyan dahil sa pagbebenta ng bukid. Ang bukid. 3 henerasyon ng pawis at dugo ng mga porter ang ibinenta noong nakaraang taon upang bayaran ang pagre-retiro ko. Ang pera ay inilaan upang itawid ako sa kung anong taon ang natitira sa akin, hindi upang maglaho sa kaban ng ilang kasino dahil ang 38 taong gulang kong anak ay hindi makontrol ang sarili. Gino. Lumapit ako sa kanya. Napansin kung paano nanginginig ang mga kamay niya kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. Magkano ang utang mo sa kanila? Kanila? Basag ang boses niya sa salitang iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang mga taong nagpapakita sa iyo ng takot. Ang mga nagpadala sa iyo rito ng alas 8 ng Biyernes ng gabi, mukhang 1 linggo nang hindi natutulog. Ipinadaanan niya ang mga daliri niya sa kanyang may sebo na buhok. Naiwan itong nakatayo sa kakaibang anggulo. Tay, pakiusap. Hindi mo nauunawaan. Hindi ito ang uri ng mga tao na naghihintay para sa mga plano sa pagbabayad. Narinig ko na ang mga bersyon ng talumpating ito noon. Noong nakaraang taon, 20,000, 20,000 al. Ito para sa siguradong panalo sa karera. Ang taon bago nito, 10,000, 10,000. Para sa mga utang sa poker. Sa bawat pagkakataon, nangangako si Gino na ito na ang huli. Na natuto na siya.
natapos na siya sa sugal, magpakailanman. Hindi anak. Itinuwid ko ang mga balikat ko at tumingin ng diretso sa mata niya. Hindi ngayon. Namutla ang mukha niya, pagkatapos ay namula ulit. Anong ibig mong sabihin na hindi ngayon? Ako ang anak mo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako tumatanggi. Naglakad ako papunta sa lababo, sinasadya kong talikuran siya. Bawat piso na ibinibigay ko sa iyo ay naglalaho sa ilang slot machine o laro ng poker. Hindi ko na ito papayagan. Papayagan? Sumabog ang salita mula sa kanyang labi na parang sumpa. Naghahangad ako ng tulong sa aking ama at tinatawag mo itong pagpapahintulot? Tinatawag ko ito kung ano ito. Kung ano. Humarap ako, hinawakan ang gilid ng counter. 38 taong gulang ka na, Gino. Kailan ka titigil sa pagtakbo kay tatay sa tuwing nagkakagulo ang buhay mo? Tinitigan niya ako ng matagal. Ang dibdib niya ay mabilis na umaangat at bumababa. Pagkatapos, may malamig na gumapang sa kanyang ekspresyon, isang bagay na hindi ko pa nakita sa mukha ng aking anak. Pagsisisihan mo ito, matanda. Ang boses niya ay halos bulong, ngunit ang pagbabanta sa loob nito ay nagpalamig sa aking dugo. Sa tingin mo ay napakataas mo. Nakaupo sa lahat ng pera mula sa bukid habang ang sarili mong anak ay nasa gulo? Siguro, oras na para may magturo sa iyo kung ano ang tunay na gulo. Bago ako makasagot, lumingon siya at naglakad papunta sa pinto. Ang boots niya ay mabigat sa sahig. Sumara ang screen door sa likuran niya ng may kalabog at sa bintana, pinanood ko siyang umakyat sa luma niyang pickup truck. Umalingaw-ngaw ang makina nito na nagpagalaw sa mga bintana ng kusina. Tumayo ako sa pinto, pinapanood ang mga taillights niya na naglaho sa daanan ng graba na nagbabalik sa bayan. Ang biglaang katahimikan ay tila nakapipigil, sinira lamang ng malayo na huni ng mga kuliglig at ang mga tunog ng pagluluklok ng lumang bahay sa paligid ko. Ginugol ko ang katapusan ng linggo sa pag-iwas sa kusina kung saan naganap ang komprontasyon noong Biyernes. Pinanatili ang sarili kong abala sa pag-aayos sa bakuran at maliliit na pagkukumpuni sa paligid ng bahay. Sa tuwing dumadaan ako sa pinto na iyon, naririnig ko pa rin ang boses ni Gino. Pagsisisihan mo ito, matanda. Ang banta ay umalingaw-ngaw sa isip ko habang nagwawalis ako ng mga dahon at sinuri ang bakod ng 2 beses. Sinisikap na huwag isipin ang malamig na tingin sa mga mata ng aking anak. Lunes ng umaga, natagpuan ko ang sarili ko sa paborito kong armchair sa sala, umiinom ng kape na lumalamig na sa side table. Ang lumang rotary phone sa kahoy nitong stand ay nagsimulang tumunog eksaktong 10:15. Ang matinis na tono nito ay tumagos sa tahimik na bahay na parang talim. Hello, Tay? Ang boses ni Gino ay iba, mas mainit, halos masigla. Ang matigas na gilid mula noong Biyernes ng gabi ay napalitan ng isang bagay na nagpaalala sa akin ng batang siya noon. Uy, tumawag ako upang humingi ng tawad para noong isang gabi. Mali talaga ako. Huminto ako, nagtaas ng kilay sa wala. Sa 30 taon, hindi kailanman tumawag si Gino upang humingi ng tawad ng hindi kinakailangan. Humigpit ang hawak ko sa receiver ng telepono. Talaga? Hindi ito inaasahan. Alam ko. Tumawa siya, ngunit ito ay tila pilit, parang nagbabasa siya mula sa isang script na kanyang memorized. Marami akong pinag-isipan sa sinabi mo, at tama ka. Hindi ako pwedeng bumalik-balik sa iyo sa tuwing magkakagulo ako, hindi ito makatarungan sa iyo. Tumingin ako sa mga larawan ng pamilya, sa mantle, mga larawan ni Gino noong bata, noong ang pinakamalaking pag-aalala niya ay kung nakahuli ba siya ng sapat na alitap-tap para sa kanyang garapon. Ang mga araw na iyon ay parang isang habambuhay na ang nakalipas. Paulit-ulit na nating napagdaanan ito, anak. Ibang-iba na ngayon, nangangako ako. Ang kasiglahan sa boses niya ay halos nakakumbinsi. Sa katunayan, kaya ako tumawag. Gusto namin ni Celia na maghapunan ka sa amin Miyerkules ng gabi. Nagluluto siya ng paborito mong pot roast kasama ng patatas. Ang pot roast ni Celia ay talagang napakahusay at natagpuan ko ang sarili kong isinasaalang-alang ang alok sa kabila ng mas mahusay kong pagpapasya. Siguro ang impluensya ng asawa niya ay nagsisimula ng makita. Siya ay palaging ang mas matatag sa kanilang kasal, ang boses ng katwiran kapag ang mga hilig ni Gino ay nagpapagulo sa kanya. Miyerkules ng gabi, inulit ko,
kinukuha ang panulat mula sa drawer sa side table. Anong oras? 6:30. Nasa 142 Calle Maple na kami ngayon. Lumipat kami nung nakaraang buwan. Naalala mo sinabi ko sa iyo ang tungkol sa bagong lugar? Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa anumang bagong lugar, ngunit hindi ko siya kinorek. Ito ang asul na bahay na may puting shutters sa tapat mismo ng elementarya. Isinulat ko ang address sa isang napkin. Napansin kung gaano kabilis niyang binigkas ang mga detalye. Karamihan sa mga tao ay humihinto kapag nagbibigay ng direksyon sa kanilang sariling bahay. Binibiswalisa ang ruta o dinodoble check ang mga numero ng bahay sa kanilang isip. Nagsalita si Gino na parang nagbabasa mula sa isang piraso ng papel. Talagang nasasabik si Celia na papuntahin ka. Nagpatuloy siya. Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano natin kailangang maging isang tunay na pamilya ulit. Alam mo kung paano siya tungkol sa mga hapunan ng pamilya at tradisyon. Iyan ay totoo. Si Celia ay palaging ang nag-oorganisa ng mga pagtitipon sa holiday at mga pagdiriwang ng kaarawan, kadalasan sa kabila ng pagtutol ni Gino na masyadong maraming abala ang mga bagay na iyon. Iyon ay isa sa mga bagay na talagang gusto ko sa manugang ko. Kung gayon, sabi ko ng dahan-dahan, nakatingin sa address na isinulat ko, siguro ay pupunta ako. Mahusay. Talagang mahusay iyan, Tay. Magkita tayo Miyerkules ng 6:30. At Tay, salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Alam kong hindi ko ito deserve, ngunit nagpapasalamat ako. Nawala ang linya bago pa ako makasagot. Umupo ako ron, hawak ang telepono, nakikinig sa dial tone at nakatingin sa napkin sa kabilang kamay ko. May kakaiba sa pag-uusap, parang ininsayo ni Gino ang bawat salita bago siya tumawag sa numero ko. Ngunit muli, marahil hindi iyon masamang bagay. Siguro, sa wakas ay napagtanto niya na kailangan niyang magbigay ng tunay na pagsisikap sa muling pagtatayo ng aming relasyon. Siguro nakumbinsi siya ni Celia na lunukin ang kanyang pride at ayusin ang mga bagay. Ibinalik ko ang telepono at tumingin ulit sa address. 141 to Calle Maple. Ang papel ay tila magaan sa aking mga daliri, ngunit sa paanuman ang bigat ng desisyon ay humihigpit sa aking dibdib na parang isang bato. Ang balita sa gabi ay umalingaw-ngaw sa background habang ako ay kumakain ng hapunan. Ang imbitasyon ni Gino ay bumabagabag sa aking isip na parang isang angkla. Sa bawat ilang minuto, ang mga mata ko ay napupunta sa napkin sa coffee table kung saan isinulat ko ang address. 142 Calle Maple. Kahit pagkatapos kong patayin ang telebisyon at ginawa ang aking mga lakad sa bahay, sinuri ang mga kandado ng mas maingat kaysa dati, ang mga numerong iyon ay sumunod sa akin. 10:00. Natagpuan ko ang sarili kong nakahiga sa aking kama, ganap na nakasuot, maliban sa aking sapatos, nakatingin sa kisame habang ito ay naglalabas ng mga anino sa mga pader. Ang digital clock sa nightstand ko ay kumikinang na berde sa dilim. 10:47. Pagkatapos ay 11:23. Pagkatapos ay 11:58. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ni Gino mula noong Biyernes ng gabi. Hindi ang humihingi ng tawad na boses mula sa tawag sa telepono ngayon, kundi ang malamig na estranghero na nagbanta sa akin sa sarili kong kusina. Ang anak na pinalaki ko ay hindi kailanman titingin sa akin ng ganyan. Ngunit muli, ang anak na pinalaki ko ay hindi na kailangan ng 250,000 piso, 250,000 mula sa mga nagpapautang sa sugal. Naalala ko ang huling pagkakataon na tinawagan ako ni Gino mula sa isang kasino 2:00 ng umaga. Ang mga salita niya ay malabo mula sa anumang ininom niya. Tay, kailangan ko ng masasakyan pa uwi. Ayaw umandar ng truck ko. Nang dumating ako, nakita ko siyang naglalakad-lakad sa parking lot. Walang laman ang wallet niya at wala ang kanyang pride. Natulog siya sa passenger seat ko sa buong biyahe pa uwi. Humihilik na parang maliit na batang madalas makatulog sa mahabang biyahe ng kotse upang bisitahin ang kanyang lola. Ang batang gumugol ng tag-araw sa garahe ko, nag-aabot sa akin ng mga tool at nagtatanong ng walang katapusang tanong tungkol sa makina at karburador.
Ang teenager na ipinagmamalaki sa akin ang kanyang unang sweldo mula sa hardware store. Ang binata na nangako na gagawa ng isang bagay sa sarili niya upang maging mas mahusay kaysa sa maliit na buhay bayan na minana niya. Kailan naglaho ang batang iyon? Kailan naging mas mahalaga ang sugal kaysa sa pamilya? Mas mahalaga kaysa sa paggalang sa sarili? Bumangon ako at naglakad papunta sa bintana. Nakatingin sa kalye kung saan umalis ang truck ni Gino 3 gabi na ang nakalipas. Walang laman ang semento ngayon, maliwanag lamang ng nag-iisang ilaw sa kanto. Sa kung saan doon, may pinaplano ang aking anak. Nararamdaman ko ito sa aking mga buto sa paraang dati kong nararamdaman ang mga bagyo na dumarating sa bukid. Ngunit baka nagkamali ako. Siguro ang tawag sa telepono ngayon ay tunay. Siguro talagang nakumbinsi siya ni Celia na magbago upang magbigay ng pagsisikap sa muling pagtatayo ng nawala sa amin. Siya ay isang mabuting babae, matatag at praktikal sa mga paraan na hindi kailanman natutunan ni Gino. Kung may sino man ang makakapagtuwid sa kanya, iyon ay siya. Bumalik ako sa kama at kinuha ang frame na larawan mula sa nightstand ko. Si Gino, sa edad na 12, nakangiti na may puwang sa ngipin sa tabi ng go-kart na ginawa namin ng magkasama sa garahe. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa motor oil at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa purong kagalakan ng tagumpay. Ang batang iyon ay naniwala na posible ang lahat kung nagtatrabaho ka ng sapat para dito. Siguro ang ilang bahagi ng batang iyon ay umiiral pa rin. Siguro ang hapunan sa Miyerkules ng gabi ay ang unang hakbang patungo sa paghahanap sa kanya ulit. 2:34 na nang sa wakas ay naramdaman kong bumibigat ang aking mga talukap. Niyakap ko ang larawan sa dibdib ko at hinayaan ang sarili kong matulog, bagamat ang isang hindi komportable na pakiramdam na hindi ko lubos mapangalanan ay patuloy na nagpapahirap sa gilid ng aking kamalayan, magdadala ng kung anuman ang bukas. Sa ngayon kailangan kong subukan na magtiwala na ang aking anak ay umiiral pa rin sa loob ng desperadong lalaki na tumayo sa aking kusina na humihingi ng pera. Kung minsan kailangan mong sumubok. Kung minsan ang tiwala na lang ang natitira sa isang ama. Martes ng umaga natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa lababo ng kusina gamit ang mug ng kape ko, nakatingin sa kalye sa bintana sa itaas ng gripo. Ang pagtulog ay mailap pagkatapos ng tawag sa telepono noong Lunes ng gabi. Ang isip ko ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan na parang sirang plaka. Ang boses ni Gino ay tila ibang-iba. Napakatapat. Ngunit 38 taon ng panonood sa aking anak ay nagturo sa akin na makilala sa pagitan ng tunay na pagsisisi at ng inensayong pagganap. Agad na nakuha ng hindi pamilyar na truck ang atensyon ko. Nakaparada ito kung saan walang sasakyan ang karaniwang kabilang sa tapat ng mailbox ni Ginang Henderson, nakaposisyon na may malinaw na tingin sa driveway ko. Ang morning dew ay nakakapit pa rin sa windshield nito. Nagmumungkahi na nandoon na ito magdamag. Napansin ko ito noong nakaraang gabi nang lumabas ako upang ipasok ang mga basurahan, ngunit inakala ko na pag-aari ito ng isang bumibisita sa kapitbahayan. Sa bintana ng driver's side nakita ko ang isang figura na nakayuko sa steering wheel. Ang mga daliri ng lalaki ay kinakalansing ng kinakabahan sa dashboard. At sa bawat ilang segundo, tumitingin siya sa itaas at pababa ng kalye na parang nagche-check para sa isang bagay o isang tao. Ibinalik ko ang kape ko at naglakad palabas. Ang boots ko ay kumakapit sa driveway ng graba. Ang hangin sa umaga ay malamig, puno ng tunog ng mga ibon at ang malayo na huni ng trapiko sa highway. Habang papalapit ako sa truck, nakita ko ng mas malinaw ang lalaki. Nasa kalagitnaan ng edad na may pagnipis na buhok at ang uri ng maputlang kutis na nagmumungkahi na ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa loob ng bahay. Kumatok ako ng mahina sa bintana ng driver. Naghintay ako habang ang lalaki ay tumalon ng bahagya at binaba ang salamin. Ang mga mata niya ay namumula at may nerbiyos na enerhiya tungkol sa kanya na nagpaalala sa akin ng isang kuneho na nahuli sa headlights. "Magandang umaga," sabi ko. Pinanatili ang tono ko na magiliw at kapitbahay. "Ayos lang ba ang lahat? Napansin ko na nakaparada ka rito simula kahapon." "Opo, sir. Ayos lang ang lahat."
Ang boses ng lalaki ay medyo mataas kaysa sa tila natural at iniiwasan niya ang direktang eye contact. May problema lang sa makina, naghihintay lang na lumamig bago ko subukang paandarin ulit. Tiningnan ko ang mga plaka ng lisensya ng Virginia ng truck na tila kakaiba para sa isang may problema sa kotse sa isang kapitbahayan sa Pennsylvania. Problema sa makina? Mayroon akong ilang karanasan sa mekanikal kung kailangan mo ng tulong. Ginugol ko ang 40 taon sa pagtatrabaho sa lahat mula sa kagamitan sa bukid hanggang sa mga pickup truck. Hindi, napakabait mo. Ngunit sa tingin ko ito ay higit pa sa isang issue sa kuryente. O siguro ang karburador, naguluhan siya sa kanyang paliwanag. Kinokontra ang sarili bago pa man lumabas ang mga salita. May kaibigan akong darating upang tingnan ito mamaya. Ang mga tool na nakikita sa truck bed ay nagmumungkahi na maaari siyang talagang may alam tungkol sa pag-aayos ng sasakyan, ngunit ang kanyang nerbiyos na kilos ay nagkukuwento ng ibang kuwento. Nakita ko siyang humigpit ang hawak sa steering wheel habang nagpapatuloy ang aming pag-uusap. Ang mga buko ay puti laban sa luma na vinyl. Kung magbago ang isip mo, nasa tapat lang ako ng kalye. Ang pangalan ko ay Ruben Porter. Ikinaway ko ang aking kamay patungo sa aking bahay. Napansin kung paano sinundan ng kanyang mga mata ang paggalaw ng may matinding interes. May isang magandang tindahan ng mekaniko mga 2 milya pababa sa Ruta 15. Kung hindi makarating ang kaibigan mo, napakabait mo, Ginoong Porter, napakabait. Mukhang sabik siyang tapusin ang aming pag-uusap, umaabot na sa window crank. Sigurado akong maaayos namin ito sa lalong madaling panahon. Sige, kung gayon. Umalis ako sa truck, ngunit may kakaiba sa buong interaksyon. Ang paliwanag ng lalaki ay masyadong detalyado para sa isang may tunay na problema sa kotse, at ang kanyang nerbiyos ay tila hindi proporsyonal sa isang simpleng problemang mekanikal. Mag-ingat ka ngayon. Naglalakad pabalik sa aking bahay, nakita ko ang sarili kong tumingin sa ibabaw ng balikat ko sa truck ng isa pang beses. Ang lalaki ay nakababa na ang bintana at bumalik sa pagkakalansing ng kanyang mga daliri sa dashboard. Paminsan-minsan ay tinitingnan ang aking ari-arian ng may tila kinakalkula na interes kaysa sa kaswal na pagmamasid. Tinapos ko ang kape ko, nakatayo sa bintana ng kusina, pinapanood ang truck at sinisikap na kalugin ang pakiramdam na niloko lang ako ng isang ganap na estranghero. Ang numero ng plaka ng lisensya ay nanatili sa isip ko. JKL 4729. Bagamat hindi ko masabi kung bakit eksakto sa tingin ko, ay mahalaga itong tandaan. Tanghali, nang lumabas ako upang kunin ang koreo, wala na ang truck. Dumating ang Miyerkules na may uri ng panahon ng tagsibol na nagpaparamdam na posible ang lahat. Ginugol ko ang karamihan sa araw na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ang insidente ng truck mula kahapon ng umaga ay kumukupas sa isang background na pag-aalala habang papalapit ang gabi. Ang imbitasyon sa hapunan ni Gino ay kumonsumo sa aking mga iniisip at sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, natagpuan ko ang sarili kong talagang umaasa na ito ay ang simula ng isang bagay na mas mahusay sa pagitan namin. 5:30, nagsimula akong maghanda para sa gabi. Ang navy blue suit ko ay lumabas sa closet, medyo lumasasiko, ngunit marangal pa rin para sa isang hapunan ng pamilya. Pinolosh ko ang aking leather shoes hanggang sa sumalamin sila sa ilaw ng kwarto, pumili ng isang konserbatibong kurbata at sinuri ang wallet ko upang matiyak na mayroon akong sapat na pera kung kailangan ito ng gabi. Mula sa maliit kong koleksyon ng alak sa basement, pumili ako ng isang bote ng Cabernet na naghihintay para sa isang espesyal na okasyon. Ang salamin ay nagpapakita ng isang lalaki na nagsisikap na maging presentable para sa kanyang anak, at ang tanawin ay parehong nagpasaya at nagpalungkot sa akin. Gaano katagal na ba simula nang magbahagi kami ng pagkain nang walang tensyon? Ilang taon na ba simula nang imbitahan ako ni Gino kahit saan nang walang kailangan kapalit? Paglabas ko ng 6:00, muntik na akong mabangga ni Kaemong na nagdidilig ng flower bed na naghahati sa aming mga ari-arian. Ang kanyang naniningas na mukha ay nagningning nang makita niya
ang formal kong kasuotan. Aba Ruben, ang tikas mo may espesyal na okasyon? Inimbitahan ako ni Gino sa hapunan. Ikinaway ko ang bote ng alak ng may kaswal na kumpiyansa. Ito ang unang beses sa mahabang panahon na gumawa kami ng isang bagay na tulad nito. Ang ekspresyon ni Kaemong ay lumambot ng may tunay na init. Napakagandang balita niyan. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo, lalo na sa edad natin. Masaya akong marinig na nag-aayos kayong dalawa. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Pinahalagahan ko ang kanyang optimismo kahit hindi ko lubos itong maibahagi. Alam mo kung paano ang mga bagay na ito. Alam ko, oo. Pinatay niya ang kanyang garden hose at sumandal sa poste ng bakod. Ngunit kung minsan ang kailangan lang ay ang isang tao na mag-abot ng kamay muna, mukhang sinisikap ni Gino na gawin iyon. Ang biyahe papunta sa kapitbahayan ni Gino ay dinala ako sa pamilyar na mga kalye ng Riverside, sa tulay na sumasaklaw sa makitid na ilog na ipinangalan sa bayan. Nagmaneho ako sa mga kalsadang ito ng walang katapusang beses sa mga nakaraang taon. Ngunit ngayong gabi tila sila ay iba, na parang naglalakbay ako patungo sa isang bagay na makabuluhan kaysa sa simpleng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang bagong address ni Gino ay nagdala sa akin sa isang subdivision na bihira kong bisitahin, kung saan ang mga bahay ay mas bago at ang mga damuhan ay mas manicured kaysa sa aking mas lumang kapitbahayan. Ang mga bahay dito ay nagmumungkahi ng isang antas ng kasaganaan na nagulat sa akin dahil sa kamakailang mga problema sa pananalapi ni Gino. Paano niya kayang bilhin ang isang lugar na tulad nito? Ang 142 ang Kalye Maple ay lumabas na isang asul na bahay na may puting shutters, eksakto tulad ng inilarawan ni Gino. Ang damuhan ay maayos na gupit at ang mainit na ilaw ay kumikinang mula sa mga bintana na lumilikha ng larawan ng tahanan. Nagpark ako sa likod ng isang silver sedan na inakala kong pag-aari ni Celia, kumuha ng isang sandali upang suriin ang aking hitsura sa rear view mirror. Ang bote ng alak ay naramdaman na mas mabigat sa aking kamay habang naglalakad ako sa harap na landas. Sa malaking picture window, nakita ko ang paggalaw sa loob, mga figura na naghahanda para sa aking pagdating. Ang ilaw ng porch ay umilaw habang papalapit ako sa pinto at napagtanto ko na si Gino ay marahil nanonood para sa akin. Huminga ako ng malalim, pinindot ko ang doorbell at naghintay. Ito na, ang sandali kung kailan namin malalaman kung ang imbitasyon ng aking anak ay tunay o isa lamang pagganap sa isang mahabang serye ng mga pagkadismaya. Ang tunog ng mga yabag ay lumapit mula sa loob, mabilis at sabik. Ang pinto ay bumukas bago matapos ang tunog ng bell. Ang ngiti ni Gino ay napakalawak, kaya tila masakit, umaabot sa kanyang mukha ng may intensidad na agad akong nag-ingat. Bago pa ako makatapak ng ganap sa porch, binuksan na niya ang pinto ng ganap at umaabot pasulong upang makipagkamay sa akin gamit ang parehong kamay. Tay, dumating ka sa tamang oras, tulad ng palagi. Ang boses niya ay nagdala ng parehong artipisyal na masiglang tono mula sa tawag sa telepono noong Lunes, medyo mataas kaysa sa kanyang normal na boses. Pasok, pasok. Cecilia ay nagluluto buong hapon. Agad na lumabas si Celia sa tabi niya, na parang naghihintay siya sa loob ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang umaabot siya para sa bote ng alak at napansin ko na nanginginig sila ng bahagya nang kinuha niya ito mula sa akin. Ginoong Porter, napakasarap na makita ka. Napakagandang alak nito. Hindi mo na kailangan pang magdala ng anuman, ngunit napakaisip mo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig sa isang walang hininga na pagmamadali. At niyakap niya ang bote sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Ang loob ng bahay ay agad na tumama sa akin bilang sobrang inihanda. Bawat ibabaw ay kumikinang sa sariwang paglilinis at naaamoy ko ang matagal na amoy ng furniture polish na hinaluan ng mga amoy ng pagluluto. Ang sariwang mga bulaklak ay nakaupo sa isang kristal na florera sa coffee table, mamahaling roses na tila wala sa lugar sa karaniwang kaswal na pamumuhay ni Gino. Hayaan mo akong kunin ang jacket mo, Tay.
Nasa likod ko na si Gino. Tinutulungan akong hubarin ang suit coat ko ng may uri ng maingat na serbisyo na hindi ko pa naranasan mula sa kanya noon. Ang ganda ng itsura mo. Ang kurbata na iyan ay nagpapatingkad sa mga mata mo. Ang dining room ay nabago sa isang bagay na kahawig ng larawan sa isang magasin. Ang mga china plates na hindi ko pa nakita ay inayos ng may mathematical na pagkapresisyon na nasa tabi ng mga kubyertos na sumasalamin sa ilaw mula sa maraming kandila na nakakalat sa mesa. Ang pangkalahatang epekto ay maganda, ngunit tila mas parang isang stage set kaysa sa isang hapunan ng pamilya. Sabi ni Gino na hindi mo pa nakikita ang bahay simula nang lumipat kami. Sabi ni Celia, dinadala ako patungo sa lugar ng kainan. Marami na kaming ginawang trabaho dito. Napakahusay ni Gino sa lahat ng mga pagpapabuti. Sinundan ko siya, napansin kung paano niya iniiwasan ang direktang eye contact habang nagsasalita. Ang kanyang mga paggalaw ay mabilis at mahusay, ngunit may nakatagong tensyon sa paraan ng paghawak niya sa kanyang mga balikat na parang pinapatatag niya ang sarili para sa isang bagay. Ang pagkain mismo ay kahanga-hanga. Perpektong inihanda na steak, creamy na mashed potatoes, at green beans na malutong pa rin. Ang lahat ay inihain sa mga hindi pamilyar na china plates na iyon at nagpakita si Gino ng pagbubukas ng alak ko gamit ang isang corkscrew na mukhang binili partikular para sa okasyon. Mag-toast tayo! Inanunsyo ni Gino, itinaas ang kanyang baso ng may theatrical na pagpapakitang gilas para sa mga pangalawang pagkakataon at pamilya, para sa pag-iwan sa nakaraan at pagsulong ng magkasama. Ang alak ay masarap, ngunit nakita ko ang sarili kong pinag-aaralan ang mukha ng aking anak habang umiinom siya. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagdudula sa kanyang relo, mabilis na tingin na siguro akala niya ay hindi ko mapapansin. Sa bawat oras na nagche-check siya sa oras, ang kanyang ngiti ay tila humihigpit ng bahagya sa paligid ng gilid. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa trabaho mo, Gino. Naghiwa ako ng steak ko, na niluto eksakto kung paano ko ito gusto. Mas gumaganda ba ang mga bagay para sa iyo kamakailan? Mas mahusay, Tay. Mas mahusay. Naglunsad siya sa isang malabo na paglalarawan ng consulting work at mga bagong pagkakataon na tila ininsayo at ganap na walang tiyak. Talagang binago ko ang mga bagay-bagay. Masasabi ni Celia sa iyo, iba akong tao ngayon. Tumango si Celia ng masigla, ngunit ang kanyang ngiti ay tila pilit. Napakasipag niya, talagang nakatuon sa paggawa ng positibong pagbabago. Ang kanyang mga kamay ay abala sa buong pag-uusap, patuloy na naghahain ng mas maraming pagkain, nagre-refill ng baso ng tubig, at nag-aayos ng mga napkin na hindi kailangan ng pag-aayos. Ang pag-uusap ay tila choreographed kasama sina Gino at Celia na umiiwas sa anumang mga paksa na maaring humantong sa hindi komportable na teritoryo. Nang magtanong ako tungkol sa kanilang pananalapi o tiyak na trabaho ni Gino, ang mga sagot ay naging mas mailap, puno ng mga pangkalahatang pahayag at mabilis na pagbabago ng paksa. Naaalala mo noong tinuruan mo akong magpalit ng langis sa lumang buwik na iyon? Ang tawa ni Gino ay tila pilit habang naglulunsad siya sa isang maingat na piniling alaala ng pagkabata. Siguro mas maraming langis ang natapon ko sa sahig ng garahe kaysa sa talagang nakarating sa makina. Ang mga nakabahaging alaala na ito ay tila iba sa natural na alaala ng pamilya. Masyadong pinakinis, masyadong sinasadya na pinili upang ipakita si Gino sa pinakakanais-nais na liwanag na posible. Tila naghanda siya ng isang mental na listahan ng ligtas, positibong alaala upang gamitin sa tuwing ang pag-uusap ay nagbabanta na lumihis patungo sa kamakailang mga paghihirap. Sa buong pagkain, lalo akong naging malay na nanonood ako ng isang pagganap kaysa sa nakikilahok sa tunay na oras ng pamilya. Parehong sina Gino at Celia ay tila nagtatrabaho mula sa isang script, tumatama sa mga paunang natukoy na emosyonal na beats nang may pagkapresisyon ng mga aktor na nagsanay ng malawakan sa kanilang mga papel. Tumunog ang telepono ko habang tinatapos namin ang main course. Ang matinis na tono nito ay tumagos sa kwento ni Gino tungkol sa potensyal na mga pagkakataon sa pagpapalawak ng negosyo. Parehong sina Gino at Celia
ay nagyelo sa loob ng isang bahagi ng isang segundo bago ang ekspresyon ni Gino ay lumipat sa pilit na kaswalidad. Sige at sagutin mo, Tay. Huwag mo kaming alalahanin. Ngunit habang umaabot ako para sa telepono, nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni Gino. Isang kislap ng tunay na takot na hindi niya lubos maitago sa likod ng kanyang inensayong ngiti. Ang matinis na ring ng telepono ko ay humati sa pag-uusap sa hapunan na parang talim sa sutla. Ang fork ni Gino ay huminto sa gitna ng daan patungo sa kanyang bibig at ang mga kamay ni Celia ay nagyelo habang umaabot para sa bote ng alak. Ang biglaang katahimikan ay tila mabigat, sinira lamang ng patuloy na pagring na tila mas malakas sa bawat pulso. Paumanhin, hayaan mo akong tingnan kung sino ito. Umabot ako sa bulsa ng jacket ko, naramdaman ang panginginig laban sa aking mga daliri. Ang caller ID ay nagpakita ng kaemong at naramdaman ko ang isang maliit na pag-agos ng init na nakikita ang pangalan ng aking kapitbahay. Sige at sagutin mo, Tay. Huwag mo kaming alalahanin. Ang boses ni Gino ay nagdala ng parehong artipisyal na kasiglahan mula kanina. Ngunit nakita ko ang isang bagay pa sa ilalim, isang higpit na wala roon kanina. Kaemong, ano ang magagawa ko para sa'yo? Umalis ako ng bahagya mula sa mesa. Telepono ay nakadiin sa aking tainga. Sinisikap na panatilihin ang etiketa ng hapunan habang sina Gino at Celia ay nanonood ng may mga ekspresyon na tila masyadong maingat na binuo. Ruben, sana hindi ako nakakaistorbo sa isang mahalagang bagay. Ang pamilyar na boses ni Kaemong ay dumating ng malinaw, nababalutan ng pag-aalala. Nagtataka lang ako, nasa bahay ka ba ngayong gabi? Akala ko nakita ko ang kotse mo sa driveway kanina, ngunit ngayon hindi ako sigurado. Hindi, nasa bahay talaga ako ni Gino para sa hapunan. Bakit? Ayos lang ba ang lahat? Ang mga salita ay tila kakaiba sa aking bibig at napansin ko si Gino na humigpit ang hawak sa kanyang baso ng alak. Ang mga buko ay pumuti laban sa kristal. May paghinto sa dulo ni Kaemong at nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay nagdala ng isang nota ng alarma na nagpakuba sa aking tiyan. Ruben, may mga ilaw na gumagalaw sa loob ng bahay mo. Hindi normal na ilaw, sinag ng flashlight, parang may naghahanap sa mga silid. Nanonood ako ng mga 10 minuto na ngayon. Ang fork ay nadulas mula sa mga daliri ni Gino, kumakalansing laban sa kanyang plato na may tunog na tila umalingaw-ngaw sa biglaang tahimik na dining room. Namutla ang mukha ni Celia at niyakap niya ang bote ng alak na parang isang angkla. Anong ibig mong sabihin na may mga ilaw na gumagalaw? Ang boses ko ay tila malayo sa aking sariling tainga na parang may ibang nagsasalita ng mga salita. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Nasa labas ako nagche-check sa mailbox ko nang mapansin ko sila. Una sa sala mo, pagkatapos ay sa kusina, ngayon nasa itaas na sila. Kung sino man sila, sistematiko sila tungkol dito. Tatawag ba ako sa pulis? Ang silid sa paligid ko ay tila tumagilid ng bahagya at naramdaman ko ang aking libreng kamay na kusang umabot para sa aking mga susi ng kotse sa bulsa ko. Oo, tawagan mo ang pulis. Umuwi na ako ngayon mismo. Mag-ingat ka, Ruben. Hindi ko alam kung nasa loob pa sila o hindi. Patuloy akong manonood mula sa bintana ko hanggang sa makarating ka rito. Tinapos ko ang tawag at tumingin sa itaas upang makita sina Gino at Celia na nakatingin sa akin ng may mga ekspresyon na magiging nakakatawa sa ilalim ng ibang mga kalagayan. Ang bibig ni Gino ay nakabitin ng bahagya at si Celia ay humahawak pa rin ng mga pinggan na inaalis niya, nagilo na parang isang estatwa. Mayroong tao sa bahay ko, inihayag ko. Gumagalaw na patungo sa kung saan ko iniwan ang jacket ko. Kailangan kong umuwi ngayon mismo. Ang sagot ni Gino ay dumating ng masyadong mabilis. Ang tawa niya ay masyadong mataas at masyadong malakas para sa maliit na dining room. Ay Tay, halika na. Malamang nakikita lang ni Kaemong ang mga anino ng puno o kung ano pa. Alam mo kung paano siya. Laging iniisip na nasa guard duty pa rin siya mula sa kanyang mga araw sa hukbo. Ang mapanlait na tono sa boses ng aking anak ay tumama sa akin ng mali. Lalo na't dumating ng napakabilis pagkatapos ng nag-aalala na tawag ni Kaemong.
Huminto ako sa pagsusuot ng jacket ko. Pinag-aaralan ng mukha ni Gino sa kumikislap na ilaw ng kandila. Ang ngiti niya ay tila pilit at may isang bagay na desperado sa kanyang mga mata. Hindi nalilito si Kaemong, Gino. Alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga anino at sinag ng flashlight na gumagalaw sa isang bahay. Ganap kong sinuot ang jacket ko, sinuri na ligtas ang aking mga susi. Mayroong nagnanakaw sa bahay ko habang nakaupo ako rito at kumakain ng hapunan. Tay, pakiusap. Ang boses ni Celia ay halos bulong at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ibinabalik niya ang mga pinggan na hinahawakan niya. Siguro may ilang paliwanag, ngunit gumagalaw na ako patungo sa harap na pinto. Ang isip ko ay nagmamadali sa mga iniisip kung ano ang maaaring nangyayari sa aking mga ari-arian, ang aking mga alaala, lahat ng pinagtrabahuan ko sa mga nakaraang taon. Ang tiyempo ay tila mali, masyadong maginhawa. Ngunit itinulak ko ang isip na iyon sa tabi pabor sa pag-uwi upang suriin ang sitwasyon. Bumangon si Gino mula sa kanyang upuan ng napakabilis na muntik na itong matumba pabalik. Ang kanyang mukha ay lumipat mula sa peking pag-aalala patungo sa isang bagay na halos mukhang takot. Ang paggalaw ni Gino upang harangan ang landas ko ay mabilis ngunit clumsy. Ang kanyang desperasyon ay sa wakas ay sumira sa maingat na fasad na pinanatili niya buong gabi. Ang kanyang mga kamay ay umakyat sa kung ano ang maaaring inilaan bilang isang kaswal na kilos. Ngunit ang kanyang body language ay sumigaw ng takot. Hoy, sandali lang tay. Masyado kang nag-aalala sa wala. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw na hindi totoo sa maliit na espasyo, umalingaw-ngaw sa mga pader ng may gilid ng histerya. 72 taong gulang si Kaemong, malamang hindi nakikita ng lalaki ang sarili niyang kamay sa harap ng kanyang mukha sa gabi. Huminto ako sa paggalaw patungo sa pinto, hindi dahil ang mga salita ni Gino ay may katuturan, kundi dahil ang isang bagay sa kanyang tono ay nagpaalala sa akin ng batang madalas magsinungaling tungkol sa mga sirang bintana at nawawalang cookies. Ang parehong sobrang sabik na paliwanag. Ang parehong desperadong pangangailangan na paniwalaan sa kabila ng malinaw na ebidensya sa kabaligtaran. Gino, umalis ka sa daan. Pinanatili kong mahinahon ang boses ko, ngunit matatag. Ang paningin ni Kaemong ay ayos lang at hindi siya ang uri na tatawag tungkol sa mga anino. Mayroong tao sa bahay ko. Tingnan mo, okay, siguro may nakita nga siya. Nagreposisyon si Gino ng mas direkta sa pagitan ko at ng pinto. Ang kanyang mga kamay ngayon ay hayagang inilagay sa aking mga balikat sa isang kilos na tila mas pumipigil kaysa sa nagpapagaan. Ngunit isipin mo ito ng lohikal. Kung talagang nagnanakaw ang isang tao ng mga bahay, hindi ba sila pipili ng oras kung kailan walang tao? Hindi ba nila susuriin muna ang lugar upang matiyak na walang tao sa paligid? Ang mga salita ay tumama sa akin ng kakaiba. Masyadong tiyak at may kaalaman para sa isang nagsisikap na tiyakin ang isang nag-aalala na ama. Tumingin ako sa mukha ng aking anak at nakita ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Ang malamig na pagkalkula ng isang taong alam kung ano ang nangyayari at desperado na pigilan akong matuklasan ito. Paano mo nalaman na hindi nila sinuri ang lugar? Ang tanong ay lumabas bago ko ito mapigilan at pinanood ko ang ekspresyon ni Gino na kumislap ng may isang bagay na maaaring takot. Hindi ko alam. Basta, iyan ang ginagawa ng mga kriminal, hindi ba? Nagpaplano sila ng mga bagay-bagay. Humigpit ang hawak niya sa aking mga balikat at napagtanto ko na pisikal niya akong pinipigilan na sumulong. Tay, pakiusap. Tapusin na lang natin ang hapunan at pagkatapos ay magmaneho tayong magkasama. Sasamahan kita upang tingnan ang lahat. Sa likod ni Gino, si Celia ay ganap na hindi gumagalaw. Isang dish towel ang nakakapit sa kanyang mga kamay na may puting buko. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad siyang tumingin palayo. Ngunit hindi bago ko nakita ang pagkakasala na nakasulat sa kanyang mga tampok ng kasing linaw na parang umamin siya ng malakas. Umalis ka sa daan ko, anak.
Ang mga salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa inilaan ko, nagdadala ng mga dekada ng awtoridad ng magulang na palaging sinasagot ni Gino bilang isang bata. Pupunta ako upang tingnan ang bahay ko ngayon. Tay, hindi ka makatwiran. Pag-isipan mo ito ng makatwiran. Makatwiran? Lumapit ako sa kanya, sapat na malapit upang makita ang pawis na tumutulo sa kanyang noo sa kabila ng malamig na hangin sa gabi. Ang makatwiran ay ang pagtitiwala sa salita ng aking kapitbahay kaysa sa mga protesta ng isang anak na nagsinungaling sa akin ng mas maraming beses kaysa sa maaari kong bilangin. Namula ang mukha ni Gino at sa isang sandali akala ko ay talagang sasaktan niya ako. Sa halip, lumipat siya ng mas direkta sa aking landas, ginagamit ang kanyang laki upang lumikha ng isang pader sa pagitan ko at ng labasan. Hindi ka aalis kahit saan hanggang sa pag-usapan natin ito ng maayos. Ang boses niya ay bumaba sa isang tono na hindi ko pa narinig mula sa kanya noon. Malamig, nagbabanta. Walang katulad ng desperadong batang umupo sa aking kusina 5 araw na ang nakalipas, nagmamakaawa para sa pera. Gino William Porter, ginamit ko ang buong pangalan niya sa paraang ginawa ko noong bata pa siya at lumampas sa isang linya na nangangailangan ng agarang pagwawasto. Hahalikan mo at hahayaan mo akong umalis sa bahay na ito ngayon mismo. O ano? Tatawagan mo ang pulis sa sarili mong anak? Humihinga siya ng mabigat at naamoy ko ang alak sa kanyang hininga na hinaluan ng isang bagay na maaring takot. Sisirain mo ang pamilya natin dahil sa paranoid fantasies ng ilang matanda. Ngunit kahit habang nagsasalita siya, nakita ko ang kanyang mga mata na nagdudula sa harap na pinto. Pagkatapos ay sa kanyang relo, pagkatapos ay kay Celia. Ang pattern ay masyadong tiyak upang maging kaswal na pagkabalisa. Sinusubaybayan niya ang oras, sinusukat ito laban sa ibang bagay, isang bagay na nangangailangan sa akin na manatili kung nasaan ako para sa isang paunang natukoy na panahon. Hindi ito paranoid kung talagang may tao sa bahay ko, Gino. Humakbang ako pasulong, sinusubok ang kanyang pagpapasya. At kung hindi mo ako hahayaang dumaan, magsisimula akong magtaka kung bakit ang sarili kong anak ay napakatukoy na layuan ako sa bahay sa eksaktong gabi na nagpasya ang isang tao na pagnakawan ito. Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin na parang lason na gas. At pinanood ko ang mukha ng aking anak na dumaan sa isang serye ng micro-expressions. Pagkabigla, pagkakasala, galit, at sa wakas ay isang desperadong uri ng pagbibitiw na nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Ang kamay ni Gino ay binaril pasulong at ipinihit ang deadbolt nang may matalim na metallic na tunog na umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang gunshot. Ang tunog ay tila nakabitin sa hangin sa pagitan namin, pangwakas, at hindi mapagkakamalan sa kahulugan nito. Ibinalik niya ang susi sa bulsa ng may sinasadya na pagbagal. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umaalis sa akin. Hindi ka aalis, Tay. Hindi hanggang sa kumalma ka at makinig sa katwiran. Ang simpleng pahayag ay nagdala ng mas maraming pagbabanta kaysa sa anumang banta na maaari niyang ginawa. Tinitigan ko ang aking anak, ang estranghero na ito na suot ang mukha ni Gino, at naramdaman ng isang bagay na malamig na nanahan sa aking dibdib. Ang batang pinalaki ko ay nawala, napalitan ng isang taong may kakayahang ikulong ang sarili niyang ama sa isang bahay habang ang mga kasabwat ay nanloob sa bahay ng pamilya. Gino, ang boses ko ay matatag, bagamat ang puso ko ay humahampas laban sa aking mga tadyang. I-unlock ang pinto na iyan ngayon mismo. Hindi ko magagawa iyan. Sumandal siya laban sa pinto. Ang mga braso ay nakapulupot, hindi na nag-abala na panatilihin kahit ang pagkukunwari ng pag-aalala. Hindi hanggang sa kumalma ka at makinig sa katwiran. Sa likod niya, si Celia ay nakadiin sa pader ng dining room, ang dish towel ay nakakapit pa rin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng uri ng takot na nagmumula sa panunood ng isang taong akala mo ay kilala mo na nagbabago sa isang taong hindi makilala. Makinig sa katwiran. Pinanatili kong kalmado ang boses ko, bagamat ang bawat instinct ay sumigaw sa akin na pilitin ang daan ko sa kanya. Anak,
Ikinulong mo lang ako sa bahay mo laban sa kalooban ko habang may nagnanakaw sa akin. Anong posibleng katwiran ang makakapagpatunay niyan? Hindi mo nauunawaan ang sitwasyon mo. Ang tono ni Gino ay nagdala ng isang babala na nagpakilabot sa aking balat. May mga taong kasangkot dito na ayaw mong kalabanin, mga taong hindi nagpapatawad ng utang o tumatanggap ng mga dahilan. Ang pag-amin ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Hindi lang na plinano ito ni Gino, kundi handa siyang isakripisyo ang sarili niyang ama upang malutas ang mga problema na nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang adiksyon sa sugal. Naalala ko ang 250,000 piso, 250,000 na hinihingi niya, ang malamig na tingin sa kanyang mga mata nang tumanggi ako. Ang kanyang pangako na pagsisisihan ko ang desisyon ko. Kailangan kong gumamit ng banyo, sabi ko ng tahimik. Ang ekspresyon ni Gino ay lumipat sa pagdududa, ngunit ang pangunahing kagandahang asal ng tao o marahil ang huling labi ng kanyang pagpapalaki ay pumigil sa kanya na tanggihan ng hayagan. Sige, ngunit huwag kang magtangkang gumawa ng anumang katangahan. Ang banyo ay nasa likod ng bahay at alam ko mula sa nakaraang mga pagbisita na may bintana itong nakaharap sa likuran ng bakuran. Nang isara ko ang pinto sa likod ko, narinig ko sina Gino at Celia na nag-uusap ng pabulong, apurahan na mga boses sa pasilyo. Ang kanilang mga salita ay hindi malinaw. Ngunit ang tono ay purong takot. Ang bintana ay mas luma kaysa sa naalala ko na may isang simpleng latch na madaling bumukas sa kabila ng mga tao ng pagdami ng pintura. Ang screen ay umalis ng may minimal na ingay at natagpuan ko ang sarili kong nakatingin sa isang drop na marahil daing natalampakan papunta sa flower bed ni Celia. Hindi perpekto para sa isang 68 taong gulang na lalaki. Ngunit mapamahalaan kung mag-iingat ako. Ang pagdaan sa bintana ay nangailangan ng mas maraming kakayahang umangkop kaysa sa mayroon ako sa mga taon. Ngunit ang desperasyon ay nagbigay ng parehong motibasyon at lakas. Lumapag ako ng mabigat sa malambot na lupa ng hardin. Ang dumi ay nagdumi sa aking damit hapunan at ang maliliit na sanga ay kumapit sa aking jacket. Ang epekto ay nagpadala ng shock sa aking mga tuhod. Ngunit walang naramdamang bali. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Gino na lumalakas, mas naguguluhan. Gaano katagal bago niya napagtanto kung ano ang nangyari? Gaano katagal bago niya natuklasan ang bukas na bintana at walang laman na banyo? Ang kotse ko ay nakaupo sa driveway kung saan ko ito iniwan. Ang mga susi ay nasa bulsa pa rin ng jacket ko. Ang makina ay umandar ng maayos at umatras ako palabas ng driveway ng may maingat na pagkapresisyon. Ayaw kong alertuhin ang mga kapitbahay sa anumang hindi pangkaraniwan. Hindi hanggang sa ilang block ang layo ko nang pinayagan ko ang sarili kong lubos na iproseso kung ano ang nangyari. Ipinagkanulo ako ng sarili kong anak. Hindi lang tumanggi na tumulong, hindi lang nagsinungaling o nagmanipula, ngunit aktibong inayos ang isang krimen laban sa akin habang nagkukunwari na nag-aalok ng pagkakasundo. Ang hapunan, ang mga paghingi ng tawad, ang nerbiyos ni Celia, lahat ng ito ay theater na dinisenyo upang layuan ako sa aking bahay habang ito ay ninanakawan. Ang biyahe pabalik sa aking kapitbahayan ay lumipas sa isang blur ng pamilyar na mga kalye at hindi pamilyar na mga emosyon. Galit, pagtataksil, at isang malalim na kalungkutan na tila kalungkutan para sa anak na akala ko ay kilala ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may ibang bagay, isang malamig na determinasyon na minana ni Gino mula sa akin, kasama ang mga mata ng kanyang ina at ang aking pagiging matigas. Nagkamali siya sa pagpapaalam sa akin na matuklasan ang kanyang plano, isang mas malaking pagkakamali sa pagpapaliit sa kung ano ang kaya ng kanyang matandang lalaki kapag itinulak ng labis. Ginugol ko ang kapantataon sa pagtatrabaho sa aking mga kamay, paglutas ng mga problema at pakikitungo sa mahihirap na tao. Ang aking anak ay malapit ng matuto na, ang ilang mga aral ay dumating ng huli upang gumawa ng anumang mabuti. Nang lumiko ako sa aking kalye, nakita ko ang mga ilaw ng pulis na kumikislap sa malayo,
pula at asul na mga refleksyon na sumasalamin sa mga bintana ng mga kalapit na bahay. Tinupad ni Kaemong ang kanyang salita at tinawagan ang mga awtoridad. Ngayon kailangan kong umuwi at malaman kung ano eksakto ang ninakaw sa akin ng aking anak at ng kanyang kasabwat. Mas mahalaga, kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Ang pula at asul na mga ilaw ay nagpinta sa aking kalye sa magkakaibang kulay habang lumiko ako sa kanto. Ang aking puso ay lumulubog habang napagtanto ko na ang mga kotse ng pulis ay nagkukumpulan mismo sa harap ng aking bahay. Ang eksena ay mukhang isang bagay mula sa isang drama sa telebisyon. Maraming sasakyan ng patrol, mga opisyal na gumagalaw ng may layunin at mga kapitbahay na nagtipon sa magalang na distansya. Ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa uri ng masakit na pag-uusisa na kasama ng hindi inaasahang kaguluhan sa kapitbahayan. Nagpark ako ng mabilis sa likod ng huling kotse ng pulis at nagmadali patungo sa aking harap na pinto kung saan si Officer Ted Miller ay nag-coordinate ng tila ang pagtatapos ng isang investigasyon. Sa pamamagitan ng likurang bintana ng isang kotse ng patrol, nakita ko ang isang nakayuko na figura na may handcuffs. Ang ulo ay nakayuko sa universal na postura ng pagkatalo. Ginoong Porter, lumapit sa akin si Officer Miller nang may uri ng propesyonal na kalmado na nagmumungkahi na inaasahan niya ang aking pagdating. Masaya akong nandito ka. Nasa kustudiya na namin ang nagnanakaw sa iyo at ang kapitbahay mo, si Ginoong Emong, ay napakalaking tulong sa pagbibigay ng mga detalye tungkol sa insidente. Tama si Kaemong. Ang mga salita ay lumabas bilang ginhawa kaysa sa sorpresa. Tumingin ako patungo sa bahay ni Kaemong at nakita siyang nakatayo sa tabi ng kanyang bakod. Ang mga braso ay nakapulupot ng may nasisiyahan na ekspresyon ng isang lalaki na ang mga instinct ay napatunayang tama. Mayroon talagang tao sa bahay ko. Opo sir, mayroon. Nahuli namin ang suspect sa basement mo na nagtatangkang ma-access ang tila isang safe. Umamin siya sa pagpasok ng walang pahintulot at nagbigay din siya ng ilang karagdagang impormasyon na sa tingin ko ay maaabala ka. Ginabayan ako ni Officer Miller patungo sa kotse ng patrol kung saan nakaupo ang nagnanakaw sa likod na upuan. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang isang manipis, maputlang lalaki na nasa edad 40, ang parehong nerbiyos na individual na kinausap ko kahapon ng umaga nang nakaupo siya sa truck na iyon sa tapat ng mailbox ni Ginang Henderson. Ang pangalan niya ay Mang Dante. May tumutunog ba? Kinausap ko siya kahapon. Sabi niya, may problema siya sa kotse. Ang alaala ay tila surreal ngayon. Alam na nag-alok ako ng tulong sa isang taong nagpaplano na pagnakawan ako. Mukha siyang nerbiyos, ngunit akala ko nag-aalala lang siya tungkol sa truck niya. Ayon kay Ginoong Dante, tinanggap siya upang gawin ang pagnanakaw na ito. Napakabukas siya tungkol sa mga detalye, marahil umaasa para sa isang nabawasan na sentensya. Ang ekspresyon ni Officer Miller ay naging mas seryoso. Ginoong Porter, sabi niya inayos ng anak mo si Gino ang buong operasyon na ito. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Kahit na ang ilang bahagi ko ay umaasa sa kanila simula ng sandali na napagtanto ko na pinipigilan ako ni Gino na umalis sa kanyang bahay. Ang pagdinig nito na kinumpirma ng law enforcement ay nagparamdam dito na hindi maikakaila na totoo. Tinanggap siya ni Gino upang pagnakawan ang bahay ko habang ako ay nasa hapunan. Ang pahayag ay lumabas ng walang emosyon habang ang isip ko ay nagpupumilit na iproseso ang buong lawak ng pagtataksil ng aking anak. Iyan ang sinasabi niya sa amin. Sabi ni Gino, nangako sa kanya ng 50,000 piso, 50,000 upang makapasok sa iyong safe at kunin ang 1,200,000 piso, syaktasan 200,000 sa na cash. Nang arestuhin namin siya, agad siyang nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano inayos ni Gino ang imbitasyon sa hapunan partikular upang layuan ka sa bahay sa panahon ng pagnanakaw. Lumapit ako sa kotse ng patrol at tumingin ng diretso kay Mang Dante. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga mata upang makita ako. Nakita ko ang kahihiyan at takot, ngunit walang tunay na pagsisisi. Ito ay isang lalaki na nahuli, hindi isang nagsisisi sa kanyang mga aksyon. Nakapasok ba kayo sa safe? Tanong ko kay Officer Miller, bagamat nakatingin pa rin ako sa nagnanakaw. Hindi sir,
Ang pinto ng basement mo ay nakakandado at sa oras na nabuksan niya ito, tinawagan na kami ni Ginoong Emong. Umakas siya pabalik sa itaas nang marinig niya ang aming mga sirena, ngunit napalibutan namin ang bahay. Ang safe ay nagpapakita ng mga marka ng tool kung saan sinubukan niyang pilitin ito, ngunit nanatili itong secure. Naglakad kami pababa sa basement ko kung saan nakita ko ang ebidensya ng nabigo na pagtatangka ni Mang Dante. Ang lumakong Mosler safe na ininstall ng aking ama 40 taon na ang nakalipas ay nanatiling buo sa kabila ng malinaw na mga palatandaan ng pag-eeksperimento. Ang mga tool ay nakakalat sa paligid nito, isang crowbar, screwdrivers, kung ano ang mukhang isang maliit na drill. Ebidensya ng desperasyon kaysa sa propesyonal na kadalubhasaan. Ang lahat ay tila hindi nagambala, sabi ni Officer Miller, gumagawa ng mga tala sa isang clipboard. Ngunit kakailanganin namin na suriin mo ng lubusan sa sandaling matapos namin ang pagproseso ng eksena. Bumalik sa labas, lumapit si Kaemong nang may sukat na hakbang ng isang lalaki na napatunayang ganap na tama tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang kanyang handshake ay matatag, ang kanyang mga mata ay maliwanag sa kasiyahan ng isang trabahong mahusay na ginawa. Sabi ko sa iyo na mukhang kahina-hinala ang truck na iyon. Sabi niya, pinapayagan ang sarili niya ng isang maliit na ngiti. Nanonood ako sa karakter ni Ginoong Dante simula Martes ng umaga. May kakaiba lang sa kanya na hindi tama, masyadong nerbiyos, masyadong interesado sa bahay mo partikular. Iniligtas mo ang aking life savings, Kaemong, kung hindi ka tumawag noong ginawa mo. Huminto ako, ayaw kong isipin kung ano ang 1,200,000 na nawawala ay nangangahulugan sana sa aking seguridad sa pagre-retiro. Anumang kapitbahay ay gagawa ng parehong bagay, ngunit ang kanyang pride ay maliwanag at nararapat. Ang mahalaga ngayon ay tiyakin na hindi na ito mangyayari ulit at tiyakin na lahat ng kasangkot ay haharap sa naaangkop na mga kahihinatnan. Lumapit sa amin ulit si Officer Miller. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ginoong Porter, pupunta kami sa bahay ng anak mo ngayon upang arestuhin siya. Dahil sa pag-amin ni Ginoong Dante at ang ebidensya na natipon namin, mayroon kaming sapat para sa mga kaso ng pagsasabwatan upang gumawa ng pagnanakaw bukod sa iba pang mga bagay. Kailangan kong magtanong, gusto mo bang ituloy ang buong kaso laban sa anak mo? Tumingin ako pabalik sa aking bahay, iniisip ang paglabag sa tiwala, ang masalimuot na panlilinlang, ang malamig na pagkalkula na kinakailangan upang pagnakawan ang sarili mong ama. Pagkatapos ay tumingin ako kay Kaemong na nanganganib ang kanyang sariling kaligtasan upang protektahan ako at ang aking ari-arian. Oo, ang salita ay lumabas ng matigas at pangwakas. Gusto ko ng buong kaso na ituloy laban kay Gino Porter at laban sa sinumang iba pa na kasangkot sa pagsasabwatang ito. Ang biyahe papunta sa kapitbahayan ni Gino ay tila iba ngayong gabi. Hindi ang puno ng pag-asa na paglalakbay ng isang ama na naghahanap ng pagkakasundo, kundi ang malupit na prosesyon ng hustisya na sa wakas ay nahuli sa panlilinlang. Sinundan ko ang convoy ng pulisya sa isang magalang na distansya, pinapanood ang pula at asul na mga ilaw na sumasalamin sa mga bintana ng bahay habang gumagalaw kami sa tahimik na mga kalye ng Riverside. Ang bahay ni Gino ay nagniningas sa mga ilaw nang dumating kami. Bawat bintana ay naiilawan na parang nagsisikap siyang itulak pabalik ang dilim na sumasara sa paligid niya. Sa malaking picture window, nakita ko ang galaw ng pagkabalisa. Si Gino ay naglalakad-lakad na parang isang hayop na nakakulong. Si Celia ay gumagalaw sa pagitan ng mga silid na may tila mga maleta sa kanyang mga kamay. Inayos ni Officer Miller ang kanyang mga unit ng madiskarte sa paligid ng bahay. Profesional at methodical sa paglikha ng isang perimeter na pipigil sa anumang pagtatangka ng pagtakas. Nagpark ako sa tapat ng kalye, sapat na malapit upang masaksihan ang hustisya, ngunit sapat na malayo upang manatili sa labas ng daan ng operasyon ng pulisya. Bumukas ang harap na pinto bago pa man makakatok si Officer Miller. Si Celia ay nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay maputla at guhit, mukhang isang taong umiiyak sa loob ng ilang oras. Sa likod niya, si Gino ay nakikita, ang kanyang dating kumpiyansa,
ay ganap na nawala, napalitan ng desperadong ekspresyon ng isang lalaki na ang maingat na mga plano ay ganap na bumagsak. Ginang Porter, meron kaming warrant para sa pag-aresto sa asawa mo. Ang boses ni Officer Miller ay madaling dinala sa tahimik na kalye, propesyonal, ngunit matatag. Nasa loob ba si Gino Porter? Nandito siya. Ang boses ni Celia ay halos hindi naririnig, ngunit umalis siya sa tabi upang payagan ang pagpasok ng opisyal. Inaasahan niya kayo. Lumabas si Gino sa pinto, hindi na ang manipulative na anak na sumubok na akitin ako. Sa pagsunod ilang oras lang ang nakalipas. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng makita habang nagsimulang basahin ni Officer Miller ang kanyang mga karapatan. May karapatan kang manatiling tahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa isang hukuman ng batas. Napakawalang katuturan nito. Basag ang boses ni Gino habang nag-click ang mga handcuffs. Sinusira ninyo ang isang pamilya dahil sa mga paranoid fantasies ng ilang matanda. Ang aking ama ay hindi alam ang sinasabi niya. Gino William Porter, ikaw ay inaresto para sa pagsasabwatan upang gumawa ng pagnanakaw, solicitation ng kriminal na aktibidad at pagsasabwatan upang gumawa ng pagnanakaw. Ang tono ni Officer Miller ay nanatiling propesyonal sa kabila ng mga protesta ni Gino. Ang iyong kasabwat ay nagbigay ng detalyadong testimonya tungkol sa iyong papel sa pagpaplano at pagpopondo ng operasyon na ito. Kasabwat? Anong kasabwat? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit kahit habang tinatanggihan ni Gino ang lahat, ang kanyang mga mata ay nagdudula patungo sa mga kotse ng patrol. At alam kong hinahanap niya si Mang Dante, umaasa laban sa pag-asa na hindi siya ipinagkanulo ng kanyang tinanggap na nagnanakaw. Si Celia ay nakatayo sa pinto, pinapanood ang pag-aresto sa kanyang asawa nang may ekspresyon na pinagsama ang takot at pagbibitiw. Nang tumingin sa kanya si Gino para sa suporta, kumuha siya ng isang sinadya na hakbang paatras, inilalayo ang sarili, parehong pisikal at emosyonal, mula sa lalaking pinakasalan niya. Celia, sabihin mo sa kanila na baliw ito. Sabihin mo sa kanila na kasama mo ako buong gabi. Ang boses ni Gino ay tumataas sa isang desperadong tono. Alam mong wala akong ginawang mali. Alam kong ikinulong mo ang iyong ama sa bahay namin. Ang boses niya ay tahimik, ngunit sapat na malinaw para marinig ng lahat. Alam kong tinanggap mo ang isang tao upang pagnakawan siya habang inilalayo mo siya sa bahay. Alam kong plinano mo ang buong bagay na ito dahil hindi kanya bibigyan ng pera para sa iyong mga utang sa sugal. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin na parang isang kumpisal sa simbahan. Pangwakas at nagpapatunay ng pagkakasala. Ang mukha ni Gino ay namutla, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay namutla ulit habang napagtanto niya na ang sarili niyang asawa ay tumatangging magbigay sa kanya ng isang alibi. Hindi mo nauunawaan ang ginagawa mo. Nagpupumilit siya laban sa mga handcuffs habang ginagabayan siya ng mga opisyal patungo sa kotse ng patrol. May mga taong kasangkot dito na hindi mo ako mapoprotektahan. Kung hindi ko sila mababayaran, sila ay... Kung gayon, dapat inisip mo iyon bago mo sinubukan na magnakaw mula sa sarili mong ama. Tumigil si Celia, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng lakas. Bago mo ginawa ang kasal natin na bahagi ng iyong mga kriminal na iskema. Habang inilalagay si Gino sa likod ng kotse ng patrol, nakita ko siya sa bintana. Nagsasalita pa rin ng desperado sa sinumang makikinig. Sinisikap pa rin na manipulahin ang kanyang daan palabas sa mga kahihinatnan na dinala niya sa sarili niya. Ngunit ang pinto ay sumara sa kanyang mga protesta at biglang ang kalye ay tahimik ulit, maliban sa radio chatter ng mga komunikasyon ng pulisya. Lumapit sa kotse ko si Officer Miller habang naghahanda ang convoy na umalis. Kakailanganin namin na pumunta ka sa istasyon bukas upang tapusin ang iyong pahayag, Ginoong Porter. Ngunit ang kaso ay solid. Sa pagitan ng pag-amin ni Ginoong Dante at ng corroboration ni Ginang Porter, ang iyong anak ay haharap sa seryosong mga kaso. Tumango ako, pinapanood ang kotse ng patrol na naglalaman kay Gino na naglaho sa kanto. 38 taon ng pagiging ama at dumating ito sa ganito. Ang aking anak ay nakahandcuff sa likod ng isang kotse ng pulis. Nahaharap sa oras ng bilangguan para sa pagtatangkang pagnakawan ang sarili niyang ama.
Ang kapitbahayan ay dahan-dahang bumalik sa normal habang umalis ang mga kotse ng pulis. Ang mga ilaw ng porch ay lumabo at ang mga kurtina ay bumalik sa lugar. Ngunit para sa pamilyang Porter, walang magiging normal ulit. 2 araw na ang nakalipas simula ng mag-aresto at Biyernes ng hapon, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa aking harap na porch kasama si Kaemong. Nagbabahagi ng isang tahimik na serbesa at pinapanood ang kapitbahayan na nanahan sa ritmo ng katapusan ng linggo nito. Ang atensyon ng media ay kumupas. Ang police tape ay tinanggal. At ang buhay sa Riverside ay bumabalik sa komportable nitong hula. Tumawag ang korte kaninang umaga, sabi ko kay Kaemong, kumuha ng isang sip mula sa lata ko at tinatamasa ang simpleng kasiyahan ng mapayapang pag-uusap. Si Gino ay nakakuha ng 5 taon na probation, buong restitution at 500 oras ng community service. Sabi ng hukom, ang kalikasan ng pamilya ng krimen ay isang aggravating factor, hindi isang mitigating. Tumango si Kaemong nang may pag-apruba. Mukhang tama iyan. Kumusta naman ang isa pang kasabwat, si Mang Dante? 2 taon sa bilangguan ng county. Ang hukom ay hindi gaanong maluwag sa kanya bilang isang repeat offender. Tumingin ako sa tapat ng kalye kung saan ang walang laman na espasyo sa harap ng bahay ni Ginang Henderson ay nagpaalala sa akin kung saan nagsimula ang buong drama na ito. Ang nakakatawa ay halos naaawa ako kay Gino. Halos ay may katuturan siguro, sabi ni Kaemong. Ibinaba ang kanyang serbesa at sumandal sa kanyang upuan. Nagpapakita na ikaw ay tatay pa rin niya kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang pag-uusap ay lumipas sa komportable na katahimikan. Ang uri na nagmumula lamang sa pagitan ng mga kaibigan na dumaan sa isang bagay na makabuluhan ng magkasama. Si Kaemong ay naging higit pa sa isang kapitbahay sa mga nakaraang araw. Pinatunayan niya ang sarili niyang ang uri ng tao na gusto mong nakatira sa tabi kapag dumating ang gulo. Paulit-ulit kong iniisip ang Martes ng umaga na iyon, sabi ni Kaemong kalaunan. May kakaiba lang sa truck na yon na bumagabag sa akin, alam mo. Hindi ko mailagay ang daliri ko dito sa una, ngunit parang nanonood ng isang tao na sumusuri sa isang bahay sa sikat ng araw. Ang mga instinct mo ay tama. Kung hindi ka nagbigay pansin, kung hindi ka tumawag noong ginawa mo, umiling ako, ayaw kong pag-isipan kung ano ang maaaring nangyari. Ang savings na iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng trabaho, Kaemong. Ang buong pondo ng pagre-retiro ko ay nasa safe na iyon. Aba, nandoon pa rin ito at iyon ang mahalaga. Ikinaway niya ang kanyang kamay patungo sa aking bahay ng may halatang kasiyahan. At ngayon, alam mo na ang iyong seguridad sa bahay ay matatag. Ang lumang safe ng iyong ama ay nagpatunay ng halaga nito. Ginugol ko ang nakaraang araw sa pag-upgrade ng aking sistema ng seguridad, pag-install ng mga motion sensors, at pagpapabuti ng mga kandado sa aking mga pinto at bintana. Hindi dahil sa paranoia, kundi dahil sa praktikal na pag-amin na ang tiwala sa sandaling nabasag, kailangang itayo ulit ng paunti-unti at may naaangkop na pag-iingat. Narinig ko kay Celia kahapon. Nabanggit ko na alam kong magiging interesado si Kaemong sa resulta. Naghain siya para sa diborsyo. Sabi niya hindi siya maaaring magpakasal sa isang taong biktima ang sarili niyang pamilya para sa pera sa sugal. Matalinong babae, mukha siyang nahuli sa gitna ng isang bagay na hindi niya kailanman pinirmahan. Ang tono ni Kaemong ay may simpatiya. May balita ba kung si Gino ay nagkakaroon ng tulong para sa kanyang problema sa sugal? Ang court-mandated counseling ay bahagi ng kanyang probation. Kung tatagal ito o hindi, nagkibit balikat ako, sinisikap na balansehin ang pag-asa sa pagiging totoo. Siguro iyan ay nasa kanya na ngayon. Hindi ko siya kayang ayusin at hindi ko siya kayang patuloy na payagan sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanya sa gulo. Ang araw sa hapon ay mainit sa aking mukha at sa unang pagkakataon sa mga araw, naramdaman ko ang tunay na lundo. Ang krisis ay tapos na. Ang hustisya ay naihain at ang buhay ay maaaring sumulong. Hindi pareho tulad ng dati. Ang tiwala sa sandaling nabasag ay nagiiwan ng permanenteng mga peklat, ngunit sumulong pa rin sa pagitan ng mga tao na kumikita nito ng matapat.
Alam mo kung ano ang pinakakakaibang bahagi ng lahat ng ito? Tanong ko kay Kaemong. Ang hapunan na iyon noong Miyerkules ng gabi. Nakaupo doon nanonood kina Gino at Celia na gumaganap na parang mga aktor sa isang dula. Alam na may kakaiba ngunit hindi makilala kung ano ito. Parental instincts, sabi ni Kaemong ng simple. Pinalaki mo ang batang iyon, kaya alam mo kung kailan siya nagiging tunay at kailan siya nagkukunwari. Ang problema ay gusto mong maniwala na nagbago siya. Eksakto. Gusto kong maniwala rito nang labis na binaliwala ko ang ebidensya mismo sa harap ko. Tinapos ko ang serbesa ko at ibinalik ang walang laman na lata sa maliit na mesa sa pagitan ng aming mga upuan. Hindi na ako magkakamali ulit. Hindi nangangahulugan na tumitigil ka sa pag-asa bagaman. Nangangahulugan lang na umaasa ka nang bukas ang mga mata mo. Habang papalapit ang gabi, ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas para sa kanilang karaniwang mga aktibidad sa katapusan ng linggo. Pag-aalaga ng damuhan, paglalakad ng aso, ang pangkalahatang pagmamadali ng buhay ng komunidad. Kumaway si Ginang Henderson mula sa kanyang hardin at ang mga bata ni Johnson ay nagbisikleta sa harap ng aking bahay. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Ito ang sinubukan ni Gino na nakawin sa akin na pagtanto ko. Hindi lang pera, kundi ang seguridad na nagmumula sa pag-alam na maaari kang tumanda sa lugar, napapalibutan ng mga tao na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Ang pagbabantay ni Kaemong ay nagprotekta ng higit pa sa aking savings. Pinreserba nito ang kapayapaan ng isip na nagpapahintulot sa pagre-retiro. Salamat, sabi ko kay Kaemong. Ang mga salita ay nagdadala ng mas maraming bigat kaysa sa kaswal na pag-uusap. Para sa pagbabantay sa akin, para sa pagtitiwala sa iyong mga instinct, para sa pagiging ang uri ng kapitbahay na nararapat sa lahat. Ngumiti si Kaemong. Ang ekspresyon ay pinagsama ang pride sa tunay na pagmamahal. Iyan ang ginagawa ng mga kapitbahay, Ruben. Nagbabantay tayo sa isa't isa. Ikinaway niya ang kanyang kamay patungo sa walang laman na kalye kung saan nakaupo ang truck ni Mang Dante. Bukod pa rito, nakakabuti na gamitin ang mga lumang kasanayan sa pagmamasid ng hukbo para sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bahay sa tapat ng kalye. Nagpinta ng lahat sa gininto ang liwanag na nagmumungkahi ng mapayapang pagtatapos at mga bagong simula. Magdadala ng kung anuman ang bukas, ngunit ngayong gabi ako ay eksakto kung saan ako kabilang sa sarili kong harap na porch kasama ang isang kaibigan na nagpatunay ng sarili niya kung kailan ito pinakamahalaga, sa isang kapitbahayan na nagpakita ng tunay na karakter nito ng sinubukan. Ang hustisya ay naihain, ang komunidad ay napanatili, at ang tiwala bagamat binago ng karanasan ay nananatiling posible sa pagitan ng mga tao na kumikita nito ng matapat. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. At ganoon nga ang nangyari. 5 taong, iyan ang hatol kay Gino. Buong kabayaran ng utang at community service. Para sa akin hindi lang iyan parusa, iyan ay leksyon. Salamat kay Kaemong. Ang pagiging mapagmatiyag niya ang nagligtas sa lahat. Ang tiwala ko kay Gino ay nawala, pero hindi sa aking kapitbahay at sa Diyos. Magsisimula akong muli. Ngayon, bukas na ang mata ko. Kailangan nating maniwala sa pagbabago, pero may pag-iingat. Kung ikaw ay may anak na tulad nito, paano mo haharapin? I-like ang video, mag-subscribe, kwentuhan mo ako sa ibaba.